Nagsisimula ang kwento sa isang hospital sa Dubai, kung saan isang kilalang boss ng mafia na may malubhang sakit ang naghahanda para sa isang blood transfusion, ngunit lumabas na napakabihira ng kanyang blood type, tinatayang 0.6% lamang ng populasyon ng buong mundo ang may ganoong uri ng dugo. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng isang donor. Sa pagkakataong iyon, ipinaliwanag ng doktor sa asawa ng lalaki na kapag ipinagpatuloy nila ang pagkuha ng dugo sa donor, tiyak na mamamatay ito, ngunit malamig na sinabi ng babae na wala siyang pakialam, dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang mabilis na paggaling ng kanyang asawa. Dahil dito, napilitan ng doktor na isalin ang lahat ng dugo ng donor sa katawan ng boss ng mafia, na naging dahilan ng pagkamatay ng donor. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng doktor sa asawa ng mafia na ang dugong naisalin ay tatagal lamang ng 7 taon dahil malala na ang sakit ng kanyang asawa, at kung hindi sila makakahanap ng panibagong donor sa loob ng 7 taon, tiyak na mamamatay ang boss ng mafia. Gayunpaman, ngunit sinabi ng babae na huwag siyang mag-alala dahil nagpahanap na siya sa kanyang mga tauhan ng panibagong donor na may ganoong blood type, kahit pa kailanganin niyang libutin ang mundo gagawin niya makahanap lang ng ganong uri ng dugo. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang kanang kamay na hanapin ang sinumang may kaparehong blood type. Kinabukasan, sa kabilang panig ng mundo, sa Vietnam, matagumpay na natunton ng assistant ng boss ng mafia na si Phuoc ang isang batang babae na may taglay na bihirang blood type na kanilang kailangan. Dahil dito, agad siyang dinukot ni Phuoc kasama ang 3 niyang tauhan. Kasabay nito, walang awang pinatay ng mga ito ang mga magulang ng bata. Habang ipinapasok na ni Phuoc ang batang babae sa sasakyan, biglang may dumating na isa pang kotse at bumaba rito ang 3 lalaki. Lumalabas na isa pala silang grupo ng mga assassin na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Po. Napadaan lamang sila sa lugar at nasaksihan ang ginagawang pagdukot. Ayaw ni Po na may batang sinasaktan, kaya sinabi niyang pakawalan na nila ang bata. Ngunit tumanggi si Phuoc, kaya nauwi ito sa matinding labanan. Sa huli, napatay ni Po at ng 2 niyang kasamahan ang lahat ng tauhan ni Phuoc. Gayunpaman, nang sila na mismo ang papatay kay Phuoc, nakatakas ito bago nila mahuli. Sa halip na habulin siya, umalis na lamang si Po at isinama ang batang babae upang iligtas siya. Kinagabihan, nakipagkita si Phuoc sa asawa ng boss ng mafia at agad na humingi ng paumanhin dahil nabigo siyang madakip ang batang may bihirang blood type. Ipinaliwanag din niya na may 3 hindi niya kilalang tao ang sumagip sa bata at hanggang ngayon ay wala siyang ideya kung sino sila o kung saan nila ito dinala. Ngunit hindi nakinig ang babae. Inutusan niya si Phuoc na humanap ng ibang taong may kaparehong blood type ng kanyang asawa. Binigyan niya ito ng 7 taon para gawin ito, at kung mabibigo siya, papatayin niya si Phuoc pati ang buong pamilya nito. Samantala, nakabalik na si Po sa kanilang himpilan kasama ang batang babae. Doon nalaman na nasa Thailand pala ang kanilang base dahil isang Thai si Po. Sa pagdating nila, di mapigil ang magwala ng batang babae na ang pangalan ay Lon dahil inakala niya ay sasaktan din siya ng grupo. Patuloy siyang lumalaban hanggang sa mapakalma siya ng anak ni Po na si Pron, na halos kasing edad niya. Sinabi ni Pron na huwag siyang matakot dahil wala silang balak na saktan siya. Sa halip, gusto lamang nila siyang protektahan. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting kumalma si Lon, at agad ding nilagyan ng gamot ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, lumapit kay Po ang isa sa kanilang kasamahan na gumamot kay Lon at sinabi nitong napakabihira ng blood type ng bata. Dahil dito, tiyak na marami pang taong magtatangkang dumukot o pumatay sa kanya sa hinaharap. Doon lamang napagtanto ni Po kung bakit muntik na siyang madukot ni Phuoc, dahil alam niyang wala nang natitirang pamilya si Lon at napakalaki ng panganib na kinakaharap nito. Inutusan niya ang anak niyang si Pron na palaging bantayan at alagaan ang dalaga. Mahigpit din niyang itong pinagbawal na lumabas ito ng headquarters dahil masyadong mapanganib ang mundo sa labas. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging malapit sina Lon at Pron. Kahit hindi sila makalabas upang maglaro, masaya si Lon dahil pakiramdam niya ay mayroon na siyang bagong pamilya. Lumipas ang 5 taon, at pareho nang naging mga binatilyo at dalagita sina Pron at Lon, ngunit hanggang sa panahong iyon, wala pa ring kaalam-alam si Lon na ang pamilyang kumupkop sa kanya ay isa palang grupo ng mga propesyonal na assassin. Samantala, sa isang lugar sa India, patuloy pa ring naghahanap si Phuoc ng taong may kaparehong bihirang blood type ni Lon, nanggaling na siya sa iba't ibang bansa para maghanap, ngunit wala pa rin siyang mahanap na donor na kailangan ng kanyang amo. Noong araw na iyon, sinuri nila ang dugo ng ilang residente, ngunit lahat ng resulta ay negatibo dahil walang may taglay ng pambihirang blood type. Dahil sa matinding pagkadismaya, walang awang pinatay ni Phuoc ang sarili niyang mga tauhan. Pagkatapos nito,
Tinawagan niya ang asawa ng boss ng mafia at humingi ng paumanhin dahil nabigo na naman siyang makahanap ng donor. Nang marinig ito, sinabi ng babae na bumalik na lamang siya sa Vietnam at hanapin si Lon, ang batang muntik na niyang madakip 5 taon na ang nakalipas. Samantala, habang nag-uusap sina Lon at Pron, tinanong ni Lon kung bakit hindi sila kailanman nakalabas para maglaro mula pa noong bata sila. Ipinaliwanag ni Pron na napakapanganib ng mundo sa labas para sa kanya, kaya mas ligtas kung mananatili siya sa loob ng headquarters. Pagkatapos ay nagtanong si Lon kung bakit araw-araw ay abala ang lahat sa pagsasanay ng martial arts. Dahil dito, sinabi na rin ni Pron ang totoo, lahat ng taong nakatira roon ay mga assassin, at ang kanyang ama na si Po ang kanilang pinuno. Pagkarinig nito, agad na nakiusap si Lon na turuan din siya ng martial arts, ang tanging hangarin niya ay makapaghiganti sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Pumayag si Pron, ngunit sinabi niyang obserbahan muna niya ang kanyang mga galaw habang nagsasanay. Mula noon, gabi-gabi bago matulog, palihim na inuulit ni Lon ang lahat ng teknik na natutuhan niya sa panonood kay Pron. Isang gabi, habang nagkukulay ng kuko si Lon, tinanong niya si Pron kung bakit ito palaging mabait at maalaga sa kanya. Sumagot si Pron na mahalaga siya rito at ipinagkatiwala rin ng kanyang ama na protektahan siya sa lahat ng oras. Dahil sa narinig, napahiya lamang si Lon at itinago ang kanyang ngiti, dahil matagal na pala siyang lihim na may gusto kay Pron. Makalipas ang ilang sandali, nagsalo-salo ang lahat sa hapagkainan. Doon ay sinabi ni Po na mayroon silang malaking misyon kinabukasan ng gabi. Halos lahat ng miyembro ng grupo ay sasama sa operasyon, kaya sina Pron at Lon lamang ang may iwan sa headquarters. Nang marinig iyon, pabulong na sinabi ni Pron kay Lon na ilalabas niya ito para mamasyal habang wala ang iba. Dahil dito, pagbalik ni Lon sa kanyang silid ay masaya niyang isinukat ang pinakamaganda niyang mga damit dahil gusto niyang maging espesyal ang lakad nila ni Pron. Kinabukasan ng gabi, dumating sina Po at ang kanyang grupo sa isang mataong nightclub kung saan naroon ang kanilang target. Isang tiwaling opisyal ang inatasan nilang patayin, dahil napakaraming bodyguard ng target. Kinailangan ni Po na isama ang halos lahat ng kanyang tauhan. Pumasok sila sa harapan upang ilihis ang atensyon ng mga gwardya, habang ang iba naman ay palihim na dumaan sa likuran at nakapasok sa pribadong silid ng target. Isa sa mga tauhan ni Po ang palihim na naglagay ng maliit na pampasabog sa bulsa ng isang bodyguard. Nang sumabog ito, agad na nagkagulo ang buong club. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na inilabas ang opisyal patungo sa emergency exit, ngunit iyon mismo ang plano ni Po. May nakaabang na siyang tauhan doon, at agad nitong pinatay ang target. Matapos magtagumpay ang misyon, bumalik agad ang buong grupo sa kanilang headquarters. Samantala, nasa Thailand si Fruwak upang makipagkita sa isang lokal na kasamahan. Sa parehong oras, namamasyal naman sina Lon at Pron sa isang mataong lugar habang ninanamnam ang magandang gabi. Napakasaya ni Lon dahil iyon ang unang pagkakataong malaya siyang nakapaglibot sa labas sa napakahabang panahon. Hindi nagtagal ay bumuhos ang ulan, kaya sumilong silang dalawa sa harap ng isang tindahan. Sa kasamaang palad, nasa loob pala mismo ng tindahang iyon si Fruwak dahil ang may-ari nito ang kanyang lokal na kasamahan. Pagkakita pa lamang kay Lon, agad niya itong nakilala bilang ang batang may pambihirang blood type na muntik na niyang madukot ilang taon na ang nakalipas. Lalo pa siyang nakatiyak nang makita niya ang peklat sa leeg nito, ang sugat na siya mismo ang may gawa noong tangkain niya itong kidnapin. Dahil dito, lihim niyang sinundan sina Lon at Pron. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik ang dalawa sa headquarters, habang nagmamasid mula sa malayo. Napagtanto ni Fruwak na ang gusali ay pugad pala ng isang grupo ng mga assassin. Dahil imposibleng lusubin iyon ng mag-isa, nagpasya siyang umatras muna at bumalik sa ibang pagkakataon. Sa halip, nagtungo siya sa himpilan ng isang lokal na sindikato na kanyang kakilala, na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Chaba. Humingi si Fruwak ng tulong kay Chaba upang madakip si Lon, na kasalukuyang pinoprotektahan ng grupo ng mga assassin ni Po. Nangako siyang magbabayad ng kahit anong halaga kapalit ng kanyang tulong. Swerte naman si Fruwak dahil matagal nang may alitan si Chaba sa grupo ni Po, kaya pumayag siyang makipagtulungan. Kinabukasan, pinagalitan ni Po si Pron nang malaman niyang inilabas nito si Lon noong nakaraang gabi. Sa sobrang galit, sinakal pa niya ang sariling anak dahil sa ginawa nitong maaaring maglagay sa kanilang lahat sa matinding panganib. Hindi naman maintindihan ni Pron kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang ama, kaya tinanong niya kung bakit pinagbabawalan niya siyang ilabas si Lon. Dahil dito, napilitang isiniwalat ni Po ang buong katotohanan. Sinabi niyang napakabihira ng blood type ni Lon, kaya maraming tao ang naghahanap at gustong makuha siya. Pagsapit ng gabi, dahil hindi matanggap ni Pron ang ginawa ng kanyang ama, niyaya niya si Lon na tumakas kasama niya, ngunit habang nag-iimpake sila ng kanilang mga gamit, dumating sa labas ng headquarters sina Fruwak, Chaba,
at ang kanilang mga tauhan, mabilis nilang nilapitan ang gusali, at nang bubuksan na sana ni Lon ang pintuan, bigla itong sumabog, mabuti na lamang at hindi siya nasugatan. Ilang sandali pa, dumating si Po at ang iba pang miyembro ng grupo upang alamin ang nangyayari. Dito agad na sumiklab ang matinding bakbakan sa pagitan ng grupo ni Fruwep at ng grupo ni Po. Sa gitna ng labanan, nagpasya si Po na magtago sa isang ligtas na silid kasama ang lahat, maliban sa dalawa niyang tauhan na kusang nagpaiwan upang pigilan ang mga kalaban at bigyan sila ng oras na makatakas. Pagpasok nila sa silid, nabigla si Po nang makita niyang tinamaan ng bala si Pron at mabilis na nauubusan ng dugo, dahil wala nang ibang paraan upang mailigtas ang kanyang anak. Nakiusap siya kay Lon na magbigay ng dugo, doon nalaman na ang blood type ni Lon ay maaaring maisalin sa kahit sinong tao. Agad namang pumayag si Lon, at isinagawa kaagad ang blood transfusion, dahil dito, naligtas si Pron hanggang sa unti-unti siyang nakabawi ng lakas. Samantala, sa labas ng silid, patuloy na nakikipaglaban ang dalawang tauhan ni Po laban sa grupo ni Chaba. Sa kasamaang palad, napatay ang isa sa kanila, habang ang isa naman ay nahuli ng buhay. Kinaladkad ito ni Chaba hanggang sa harap ng pinto ng safe room at sinigawan si Po na buksan ito. Nagbanta siyang papatayin ang kanyang tauhan kapag hindi agad nila binuksan ang pinto, ngunit mas pinili ni Po na unahin ang kaligtasan ni Pron at Lon. Kahit mabigat sa kanyang kalooban, hindi niya binuksan ang pinto, kaya walang awang pinatay ni Chaba ang tauhan niya. Sa pagkakataong iyon, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Po na hindi sila maaaring manatiling nakakulong sa silid habang buhay, kailangan nilang lumabas at lumaban. Sumang-ayon din si Pron, na noon ay nakarecover na sa kanyang sugat. Sinabi niyang kaya nilang talunin ang mga kalaban, dahil dito, pumayag si Po at mabilis silang gumawa ng plano upang makaganti. Makalipas ang ilang sandali, sinusubukan ni Chaba na sirain ang pinto ng safe room gamit ang chainsaw, ngunit napansin nilang may tumatagas na gasolina mula sa ilalim ng pinto. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang nagliyab ang gasolina, kaya napilitang umatras ang mga kalaban. Sinamantala naman ito ni Pron at mabilis na inihagis niya ang isang lalagyan ng gasolina sa gitna ng mga tauhan ni Chaba. Saka agad niya itong pinaputukan, dahil dito isang malakas na pagsabog ang humanig sa lugar at ilang tauhan ni Chaba ang agad na napatay. Pagkatapos nito, mabilis na lumabas si Po at ang natitira niyang mga tauhan upang harapin ang mga kalabang nakaligtas. Sa gitna ng putukan, inutusan ni Po si Pron na tumakas kaagad kasama ang iba, habang siya naman ang mananatili upang pigilan ang mga kalaban. Kusang loob niyang isinakripisyo ang kanyang buhay upang makaligtas ang kanyang mga kasama. Nang makita ni Pron na nabaril at napatay ang kanyang ama, agad niyang isinama si Lon at ang natitira nilang mga kasamahan upang makatakas. Samantala, galit na galit si Fruwek dahil muli na namang nakatakas si Lon kung saan halos abot kamay na nila ito. Makalipas ang 2 araw, dumating si Pron sa kanilang pangalawang headquarters. Labis ang lungkot na nararamdaman ni Pron sa pagkawala ng kanyang ama. Sa puntong iyon, ang natitira na lamang niyang pamilya ay ang matalik niyang kaibigang si M at ang 2 pang veteranong asasin na itinuring na niyang mga tiyuhin. Ilang araw ang lumipas, habang nag-uusap si Pron at Lon sa tabing dagat na malapit sa kanilang bagong himpilan. Sinabi ni Lon na balak na niyang umalis dahil pakiramdam niya ay siya lamang ang dahilan ng lahat ng paghihirap ng grupo. Ngunit mariing tumanggi si Pron, hindi niya kayang suwayin ang huling habilin ng kanyang ama na protektahan si Lon. Inamin din niyang gusto niyang makasama si Lon habang buhay. Dahil dito, nakiusap si Lon na turuan siya ng martial arts at tamang pakikipaglaban upang hindi na siya maging pabigat sa iba. Pumayag si Pron at agad siyang isinailalim sa pagsasanay. Pagbalik nila sa headquarters, sina M at ang 2 pang asasin ang nagturo kay Lon ng iba't ibang teknik sa pakikipaglaban. Dahil matagal na pala siyang palihim na nagsasanay mag-isa, mabilis niyang naipakita ang kanyang husay, na ikinagulat ng lahat. Sa loob ng maraming araw, sumailalim si Lon sa matinding pagsasanay, kabilang na ang paggamit ng iba't ibang armas. Buong determinasyon siyang nagsanay dahil iisa lang ang kanyang layunin, ang makapaghiganti kay Fruwek. Lumipas ang ilang buwan, at naging ganap ng bihasa si Lon sa pakikipaglaban. Ang kanyang kakayahan ay halos kapantay na ng mga veteranong asasin. Isang araw, nagtungo si Fruwek, na kilalang mahilig sa mga mamahaling sasakyan, sa isang showroom upang bumili ng kotse. Ngunit pagdating doon, sinabi ng may-ari na nabili na ang modelong gusto niya ng isang binatang nakatira sa isang abandonadong gusali malapit sa dalampasigan. Nang marinig ang paglalarawan ng nagtitinda sa itsura ng bumili, agad na napagtanto ni Fruwek na si Pron iyon at malamang na ang abandonadong gusaling iyon ang bago nilang headquarters. Kinagabihan, magkasamang nagsanay sina Pron at Lon sa tabing dagat. Pagkatapos ng kanilang ensayo, dahil matagal na silang may pagtingin sa isa't isa, pinagsaluhan nila ang isang espesyal at romantikong sandali. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang grupo,
Inamin ni Pran na siya mismo ang nagplano ng bitag para kay Fruwep. Nauna na pala niyang kinausap ang may-ari ng showroom at inutusang ilarawan ang itsura niya kay Fruwep at ang lokasyon nila sakaling dumating ito upang bumili ng sasakyan. Ipinaliwanag niyang hindi sila maaaring manatiling nagtatago habang buhay. Darating din ang araw na kailangan nilang harapin ang kanilang mga kaaway. Sa kabutihang palad, walang tumutol sa kanyang plano dahil handa na rin ang lahat sa nalalapit na labanan. Pagsapit ng hapon, dumating sina Fruwep, Chaba, at ang napakarami nilang tauhan sa abandonadong gusali, bitbit ang kanilang mga armas, agad silang pumasok upang hanapin at dakpin si Lon. Sa una ay tahimik ang buong lugar, ngunit bigla na lamang may isang lumang sasakyang walang sakay ang humarurot patungo sa kanila at sumabog. Agad na sumiklab ang matinding putukan, dahil mas handa ang grupo ni Pran, isa-isa nilang napabagsak ang karamihan sa mga tauhan ni Chaba. Sa kasagsagan ng labanan, hinarap ng isa sa mga kasamahan ni Pran ang kanang kamay ni Chaba. Nagawa niya itong mapatay, ngunit kapalit nito ang sarili niyang buhay. Samantala, nagkaharap din sa wakas sina Lon at Fruwep, ang lalaking sumire sa kanyang buhay at pumatay sa kanyang mga magulang. Kasabay nito, napatay rin ang huling tauhan ni Pran matapos tamaan ng bala. Nang makita ito ni M, agad niyang hinarap ang bumaril at matagumpay niya itong napatay. Habang nagaganap iyon, matinding bakbakan naman ang naganap sa pagitan ni Lon at Fruwep. Magkatapat ang kanilang lakas, ngunit sa huli ay nanaig si Lon at tuluyan niyang napatay si Fruwep. Sa wakas, naisakatuparan niya ang matagal na niyang hinihintay na paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Samantala, si Pran naman ang humarap kay Chaba. Sa husay ng kanyang mga galaw, madali niyang naipabagsak si Chaba mula sa itaas ng gusali. Matapos ang laban, mabilis na tumakas sina Pran, Lon, at M sakay ng isang kotse, ngunit habang papalayo sila, biglang tinamaan ng bala si Lon. Lumalabas na buhay pa pala si Chaba at siya ang bumaril sa kanila. Dahil lumalala ang kalagayan ni Lon, mabilis na pinaandar ni Pran ang sasakyan upang makalayo. Hindi nagtagal, huminto siya at agad nagsagawa ng blood transfusion. Sa kabutihang palad, pareho pala sila ni Lon ng pambihirang blood type, kaya maaari niyang iligtas ang dalaga sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Ngunit habang isinasagawa ang transfusion, natuntun sila ni Chaba at muli silang inatake. Upang protektahan ang dalawa, hinarap ni M si Chaba. Nagkaroon ng mabangis na tunggalian sa pagitan nila. Sa huli, napatay ni M si Chaba, ngunit siya man ay namatay rin dahil sa maraming saksak na kanyang tinamo. Napaiyak na lamang si Pran habang pinagmamasdan ang pagkamatay ni M, dahil isa-isa nang nawawala ang lahat ng taong mahalaga sa kanyang buhay. Mas lalo pa siyang nabalisa nang makitang hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Lon, kaya ipinagpatuloy niya ang pagsasalin ng sarili niyang dugo kahit alam niyang unti-unti na rin itong inuubos ang kanyang lakas at maaaring ikamatay niya. Kinabukasan ng umaga, nagising si Lon, ganap na siyang nakarecover dahil sa dugong ibinigay ni Pran, ngunit nang malaman niyang isinakripisyo ni Pran ang sariling buhay upang mailigtas siya, tuluyan siyang napaiyak. Wala na ang lahat ng taong nagmahal at nagprotekta sa kanya, naiwan siyang mag-isa. Tanggan ang masasakit na alaala ng mga taong isinakripisyo ang lahat para sa kanyang buhay.